Ano Joel, masaya ka na? Ligtas ka na? Hindi ka na ikukulong? Grabe ang ginawa mo sa epekto ng church. I've been in the church since I was 18. Magsi-65 na ako. Pumunta lang ko rito sa UK kaya ako na-stop ng pag-attend dyan. Pero lagi kong binibida ang JIL Church. Sabi ko, one time babalik ako dyan. Kasi yan ang church na nagbigay sa akin ng spiritual uplift. Ngayon, ano ang ginawa mo? Sabi nga nila, Camille at Marcoleta, masahol pa sa Judas yung tatalikod sa kanila. Anong ginagawa mong, ano yung sinasabi mong magtatrabaho na lang, magtrabaho? Iba yon. You're the one who started exposing the corruption years ago. Humanga ako sa iyo noon. Pero ngayon, nasa na? Totoo man yun o hindi, nabahag ang buntot mo. Mas masahol ka pa kay Judas. Ngayon, sabi ko, ng araw na nakita kong bumaliktad ka, niyakap-yakap mo sila Risa, Hontiveros, sila, yung mga minority black dati, kay Jetchalian Black, nangilabot ako. Second time, napaiyak ako. Unang napaiyak ako yung time na dinakip si tatay, dinala sa ICC si Tatay Digong. Ito yung pangalawa. Napakasakit. Bilang born again Christian. Nakakahiya yung ginawa nyo. Ewan ko kung yung sinasabi ni Brother Eddie na sundin mo yung konsyensya mo. Sabi ko, okay to. Kasi yung sinasabing konsyensya, you know, in your heart, kung ano yung tama o mali. Hayagan yung pagnanako ng mga buwaya. Kaliwat kanan, up and down, mga maletagang, halatang halata yung pagnanakaw, kitang-kita, mga mata natin sa mga ginagawa nila, sa sinasabi nila, sa mga ebidensya. Hindi kami tanga para hindi namin maramdaman yung talagang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Joel, alam mo yan. Kasi natatandaan ko, years ago, ikaw unang nagsiwalat niyan, nag-expose ng nakawan. Pero siguro, siguro dahil sa, I don't know if you're involved now in the corruption. Siguro not in Maleta Gang, maybe sa mga maliliit na corruption bilang senador, or baka natakot ka na ikulong ka, natakot ka na mamagshot ka. Alam ng mga tao, pagka kinulong ka, pinakita yung mugshot mo, we know na hindi ka gano'n, na hindi ka isa sa kanila. Magiging hero ka, parang si Jinggoy. Alam ng mga alam namin yan. Kaming mga mananampalaya ng JIL, alam namin yan. Pag kinulong ka, you're not guilty. Ano nangyari? Kahit pa sabihin may kasalanan ka, may sangkot ka sa konting nakawan, okay lang. Kasi nanalig ka, sumang-ayon ka sa nakararami sa mga Pilipino na naniniwalang merong kahayupang nangyayari sa kaban ng bayan. Ngayon, ano ginawa mo? Yung spiritual lift na nasa akin dati, ngayon nawala. Though I'm still attending Christian churches, pero not JIL anymore. Ilang dekada akong naniwala. Ewan ko lang yung mga hinti Brother Eddie na sinasabi niya, sundin ang konsyensya. Sabi ko, okay to Kasi yung sinasabing konsyensya, alam natin kung ano yung tama o mali. We can distinguish the right to wrong. Ano ginawa mo? Naduwag ka or baka sangkot ka, pero it doesn't matter kung nasangkot ka man sa mga konting nakawan, maliliit na halaga lang, okay lang, mapapatawad ka namin. Kasi hindi ka naman na-mention sa maleta Ang maleta, grabe yun
Pero you know that yung mga Maleta Gang, yung Maleta Syndicate, na hayag na hayag, halatang halata, na talagang nangyayari sa bansa natin, nakandalunod yung mga kababayan natin, nangamatay because of that nakawan sa kabanang bayan. Hindi ginamit sa flood control. Alam niyo yung flood control, isa lang yan eh. Tip of the iceberg, marami pa yan. Ngayon, si Bangag, binibenta na isa-isa yung pag-aari ng gobyerno na iya, kung ano-ano man yan. Alam mo, 2 years, I cannot wait anymore for the 2 years kasi magiging sorry state na tayo. Wala ng perang kabanang bayan. Joel, nangihinayang ako sa'yo because this is your time na makilala ka bilang isang bayani, makabagong bayani. Si Jinggoy nga, di ba, alam natin yung mga nakaraan niya. Though he's not that madasalin, he's not really involved in the church. Pero kita mo, ano ang tingin ng taong bayan sa kanya ngayon? Isang makabagong bayani. Kasi nanindigan siya sa tama. O ngayon, inisnab ka ni Marcoleta. Ewan ko kung sinabi mo, sorry ka ba or what? Kita mo reaction ng mga tao. Tapos nakipagyakapan ka pa sa mga black men, kila Risa, sa mga demonyo. Alam mo, habang pinapanood ko, nangingilabot ako, naiyak talaga ako. Ilang araw na akong umiiyak. 3 days because of that. Hindi ko akalaan gagawin mo yan. Alam mo, nang nababalita namin, lilipat ka na rin sa bloke ng mga demonyo na yon. May pag-asa pa ako, baka hindi gagawin ni Joel yan. Baka makinig sa ama na kakausapin yung konsyensya na. Kasi yung konsyensya, yan yung tama yung nararamdaman natin. Ayun nga yung sinasabi ko, conscience knows what is right to wrong. Sa gargatum na nakawan, sa mga higanting nakawan, maleta, whatever, hindi tanga ang mga tao o ang mga Pilipino sa nangyayari sa bansa natin. It is indicated. Nandiyan yung pananakot, pangingidnap, ibabribe ka, tatakutin ka, kasama yung pamilya mo. Buti pa, nagtago ka na lang tulad ni Bato, mas maganda pa pakinggan, mas kikilalanin pa namin yun. Mas matatanggap pa namin yun. Kung ayaw mo makulong, buti pa nagtago ka na lang. Alam mo, isa yan sa mga iniisip ko kung mangyari na dadakpin ka, that you will be arrested, tapos tumakbo ka na lang, nagtago. Mas tanggap pa namin yun bilang mga mamamayang Pilipino. Sabihin na natin hindi bilang isang church member. Nakakadismaya kayo. Ewan ko kung si Brother Eddie ganun din yung stand kasi nabalitaan namin. Kinausap nyo raw, pumunta kayo sa palasyo, kinausap nyo si Butod about it. I don't know kung anong pinag-usapan nyo. Nakipag-compromise kayo. Natatakot kayong mabunyag yung korupsyon, kung meron man kayong ginawang korupsyon. Pero hindi namin kikilalanin yun kung hindi kayo nagpatinag. Kung nagpakulong ka or nagtago ka na lang. Kasama ni Brother Eddie. Sayang! Ilang dekada akong nagsimba dyan sa JIL. Tas heto lang yung mapapala ko. Kakahiya. Nakakahiya. Pero Joel, may panahon pa. Hindi mo na lang inisip si Tatay Digong. Yung kay OJC, look at that. Kaibigan ni Brother Eddie, kaibigan ng tatay mo si Kibuloy. Milyon-milyon ang member ng JIL naniniwala sa'yo kasi mataas yung pamantayan nyo sa spirituality, yung morality. Ngayon, ano pa? Ano ang mangyayari? Wala na. Pinakita kayong isa kang duwag.
Wala kang bayag. Nabahag yung buntot mo. Payakap-yakap ka payakap-yakap ka pa sa mga Judas. Sinalubong ka. Ngayon, inisnab-isnab ka ni Marcoleta. Ano sinabi mo? Sorry, I joined the other block. Oh, si Marcoleta is very respectable man, matalino, may paninindigan. Yan ang nawala sa'yo. Pati moral ascendancy, lahat nawasak. Alam mo, bihira lang kung umiyak sa buhay ko about politics other matter is different thing. Unang-una nga yung kay Digong, nang siya ay inaresto, baka bumalik ako sa pagbablog nito dahil sa ginawa mo Baka araw-araw kitang murahin. Araw-araw kitang paalalahanan sa ginawa mo. Or sasabihan kita na hindi pa hulin lahat. Bumalik ka sa Panginoon. Magsisi ka. Pakita mo sa tao. Ipakita mo sa taong bayan na meron pang natitirang dignidad sa iyo. Hangang-hanga ako sa iyo bilang testament before, during the time of Duterte. Humanga ako sa iyo nang in-expose mo yung corruption before. Ngayon, ano na, kinain mong lahat. Kinain mong lahat, hindi lang suka, pati tae nila. Tae ni BBM at ni Lisa Marcos.